Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Nakaboto na po ba kayo? Naiboto niyo na po ba ang bunyog? I- Ilan lang ang ano ko? Tito Soto. Yun lang ang binoto ko, tsaka puro ano na, Heidi Mendoza, Lok Espiritu. Hindi ko kinumpleto yung 12. Franz Castro, Brosas, mga ganyan ang binoto ko eh. Oo. Sila. Tsaka yung David Adi Angelo ng Bunyog. Pagka senador, yan po ang mga nilagay ko sa aking ano, no. Maganda ho, mga, pero maraming lugar na magulo. Mga Marawi, mga ganyan, no. Magkakaalaman na ho yan, baka mamaya lang may resulta na yan. Pag nagkaroon ng bilangan, no, mga friend. Ang pinakakaabang-abang, ito hong, sa lahat na ng mga cities sa buong Pilipinas, ang kabang-abang ho na magiging resulta ng eleksyon, ito hong Davao. Kaya, malalaman ho natin kung gaano karami pa ang tanga na butante sa Davao kung mananalo pa yung nakakulong na ang kaso crimes against humanities, no? At bukod doon, uugod-ugod na nga, sabi nila, dahil 80 taon na, no? Aba, mabuti sana kung ang kalaban ni Digong magsasaka. Abogado si Nograles. Mga Nograles, mix Nograles, tapos yung pagka-mayor na Nograles, hindi ko natin alam. Diyan naman natin malalaman kung gaano katanga. Kadami pang tanga ang nasa Davao, ha? Nakikita natin to. Andre, nandito tayo ngayon sa Teodoro Palmahil Elementary School sa Davao City kung saan boboto ang magkapatid na Carlo at Migs Nograles para sa Bilang Pilipino 2025. Kakatapos lang ng bumoto ni Atty. Carlo Nograles na tumatakbo bilang alkalde ng lungsod, makakalaban naman niya si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nakakulong sa The Hague. Kakatapos lang ding bumoto ni PBA Party List Congresswoman. Parang, kumbaga sa sabong, may mga sabongero dyan sa Davao eh. may sabungan dyan yung Davao Matina. Oo. Ha? Kahiya-hiya ito sa totoo lang. Kung matatalo pa si Carlo Nograles ng ganito klaseng baka pwede ka ng hindi ka nalalabas ng bahay nyo dahil sa kahihiyan. Kung ako mga friend, lalayas ako ng Davao. Ayoko na dyan. Kung ako yung kalaban ni Digo, si Carlo Nograles, aalis na ako ng Davao. Oo. Kahihiya ko yung bayan na yan. Yung Davao na yan. Binibigyan mo sila ng matinong kandidato. Gusto pa rin nila doon sa sinasabing doon siya pupunta sa impyerno. Anong pating? Diba? Migs Nograles na tatakbong kongresista sa unang distrito ng lungsod. Makakalaban ni Migs si re-electionist Congressman Paulo Duterte. Nakaboto na din kaninang umaga sa Catalunan Grande Elementary School si Congressman Pulong. Ito pa isa. Migs Nograles at saka Pulong Duterte. Putergis. Ano yan? Walang ano. Kung sa talino pag-uusapan, malayong-malayo to. Napakatalino ho nitong si Migs Nograles. Si Sara Duterte naman, wala naman. Para lang may sayad din yun. Tsaka yun nga, yung tsura ng mga no? Kumbaga sa binibigyan ng Panginoon Diyos ang Davao para baguhin nila ang mga nakaupo dyan. Sila tatanggi. Wala nang kasalanan ng Panginoon dyan. Hindi ba, mga taga Davao? Pinili nyo yan. Pero ako, doubt ako, kung magiging malinis lang, talaga namang sobrang katangahan na. Pag natalo pa ang mga Nograles dyan. Itong klase ng pamumuno nito, may death squad pa. Si Kibulog, mga kampon niya, nakakulong. Sila Bato, sila Bongko, may mga death squad, di ba?
Ewan ko na lang kung anong klaseng katangahan niya pag natalo pa ang Nograles, no? Kumbaga sa sabong na bukod sa wala ng tari si Digong, nakatali pa yung dalawang paa. Oh, pati yung tuka. Hindi na, dati mumura ngayon. I am Rodrigo Roa Duterte. Oh, wala na, hindi na makapagmura yung manok. Wala na, tuloy. Ang kapatid niyang si Vice President Sara Duterte ay nakaboto na rin kaninang umaga sa Daniel R. Aguinaldo National High School. Andre, anumang oras ngayong araw ay nakatakda ding bumoto si Davao City Mayor Bas... Etong si Sara, ngayon, sigaw pa rin ang sigaw, dinukot, kinidnap daw. Mantakin mo, no, mga friend. Pero palagi ko, hindi naman ganun kabobo ang mga butante ng Davao, no? Para iboboto pa nila yung nakatali na yung paa. Na hindi na sabihin mo na hindi pa yan nakakulong, yung edad na yan, ano gagawin yan, di ba? Tsaka sobrang no? Sobrang kaganida naman sa kapangyarihan. Sabi nga niya, naging mayor na ako, naging congressman na ako, ganyan, prosecutor ako. Abe, ayaw umalis. 80 anyos na. Ito, namumukod tangi talaga ito. Mga Duterte ito. Saka kapit to. Pero naku. Ewan, kung anong mangyayari rito sa Davao na to. Mantakin mo mga nandiyan dyan, Michael Yang. Yan, yung kasama ni Pulong. Doon sa bar. Drug lord din, no? Ewan ko, sa sobrang baho na nitong pamilya na to, itatangkilikin pa rin ng Davao. Kung ako sa Nograles, lalayas na ako dyan. Nakakatakot ng tumira dyan. Duterte na tumatakbo ngayong bilang vice alkalde ng lungsod. Magtatapos ang butuhan dito sa mga presinto or polling precinct ng lungsod mamayang alas 7 ng gabi. Mula sa Davao City, ako si Bril Montalvo, bilang Pilipino, bayan ang ipanalo. Si Jess ito, no, kanina nakapanayam na kita kaninang umaga, pero ngayon gusto kong malaman, mas marami na tayong kapatid dyan sa mga polling precinct sa Davao. Nakausap mo na ba sila? Handa ba sila kung sakasakaling si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang manalo? Handa ba sila na isang absent mayor ang magsisilbi sa kanilang lungsod? At the same time, ganda yung tanong nung host. Ano to? Fred Montalvo ba to? Oo. Hindi siya ba to? Basta maganda yung tanong niya. Para ba tinatanong niya? Yan sa Davao na yan, handa ba talaga ba sila puro tanga dyan? Na iboboto pa rin nila itong nakakulong sa dahig na may kasong crimes against humanities, no? nakaapekto ba sa pananaw nila sa kay Paulo Duterte itong nag-viral na CCTV video ni Pulong? Jess, alam mo, intense talaga ang politika dito sa Davao City makalipas ang 15 taon. Kasi nga, muling maglalaban sa politika dito sa lungsod, ito nga pamilya Nograles at pamilya Duterte. At kanina nga may nakausap tayo ng mga voters sa iba't ibang polling precinct dito nga sa lungsod at may mga kanya-kanya silang manok, may mga team Nograles, may mga team Duterte at dito din sa lungsod ay may kanya-kanyang mga baluarte. Ang dalawang pamilya, itong pamilya Duterte at pamilya Nograles, may kanya-kanya silang mga barangay na sumusuporta sa kanila sa 182 na mga barangay dito sa lungsod. At ang sentimento naman nila, if ever na manalo itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong ngayon sa The Hague, ay wala silang problema doon. Kasi nga simulat sa poll ay sabi ng mga botante na nakausap natin ay may talaga sila, may trust talaga sila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pamamahala dito sa Davao City. Jess? Abril, si Nikito, no? Nakakapanaya mo ba si former CSC Commissioner Carlo Nograles before? Kanina? Kasi siyempre iba ang hatak ng Duterte sa Davao. Baluarte nila yan. Ultimo yung upuan na pinagbobotohan nila, pinapapirmahan pa sa kanila. At nagiging, parang binibisita pa para tignan ng mga tao. Kumusta naman si Sir Carlo Nograles?
Mm. Yes, tama ka nga dyan, Nikki, no? Kanina lang ay natapos ang pagboto ni Carlo Nograles dito nga sa Isidoro Palma Elementary School at nabigyan tayo ng pagkakataon na ma-interview siya at sabi niya na handa siya sa anumang magiging resulta mamaya or bukas sa 2025 bilang Pilipino, kung matatalo ba siya, kung mananalo ba siya. Ang importante umano na dapat tutulungan talaga ang mga mahihirap na Pilipino, especially mga mahihirap na mga Dabawenyo. At natanong din natin kanina si Attorney Carlo Nograles na kung ano ang mensahe niya sa kanyang katunggali at kanyang former boss na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, at ang sabi niya na binigyan umano niya ng choices ang mga Dabawenyo sa pagpili. Kasi nga, for the longest time, wala talagang ibang mapili umano dito sa Davao City sa politika, kundi mga Duterte. So, sa ngayong bilang Pilipino 2025, bibigyan ng Team Nograles ng choices ang mga Dabawenyo kung sino ang kanilang iboboto, iloloklok dito sa mga lokal na posisyon ng lungsod at tanggap yun ni Carlo Nograles kung anuman ang magiging resulta. Nikki? Dahil kung ako, ang ano niyan, ay, matatalo. Mananalo pa rin ng Duterte dyan. Lalayas na ako dyan. Ayoko nang makipag, ano dyan. Bayaan ko na yung mga tao dyan. O, gusto nilang mamuno yung mga reyna ng impyerno at saka yung mga minumura yung Diyos. Bahala na kayo. Ayoko nang tumira dyan. Di ba? Mantakin mo mga friend, di ba? Lahat na ng baho ng Duterte lumabas na. Si Sara Duterte, ayan, puro pagnanakaw ang inatupag sa kaban ng bayan. Boboto pa rin ng Davao. Ay, marami hong mga friend. Kanina sa vlog ni Atty. Enzo. Vote buying daw, mga vote buying. Oh, grabe raw, rampa ng vote buying. Itong election na to, no? Alam niyo yung vote buying, masama talaga yan eh. Kung mahuli. Alam niyo yung vote buying na yan, no? Sinasabi. Panahon pa po ng tatay ko yan. Hindi pa ho presidente si Marcos Sr., di pa. Panahon pa nila Mayor Villegas. Tawag dito. Brother Eli Asisio. Sino ito? Mundo Cheng. Alam naman siguro ni Mundo Cheng yan. Nakatutok din sa politika to eh. Yan nung bilihan ng boto na yan, no? Panahon pa yata ni ni Matusalim. Panahon pa ho ng Panginoong Jesucristo yan. Yan bilihan ng boto na yan. Kaya nga napakusak ko sa Panginoong Jesucristo eh. Namili ng boto yung mga troll para ang isigaw nila free Barabas. Yun o yun. Oh. Tsaka ako nagkaisip na ho ako dyan sa vote buying na yan. Hindi ho biro. Isa ho yung tatay ko sa buyer ng boto. Kumpare po ng tatay ko, yung mayor ng Maynila, Mayor Villegas. Oo. At yung tatay ko, hindi naman sa pagmamalaki, no? Oo. Yan ho nilalapitan ng mga politiko. Konsihal, kumpare niya si Councilor Pugoso, Lorenzo, Councilor Lorenzo, mga kumpare ho yan, malakas ho tatay ko sa politika. Kaya ho, yun nga, ang malas lang. Hindi ho nagmahal sa pera. Ang daming pera. Ang tatay ko. Kung nagmahal na sa pera talagang ewan ko. Pero yun nga, kapalaran di ba? Oo. Baka naman kung naging masikap sa pera ang aking ama, hindi ko naman makikita itong aking asawa dahil hindi kami magpapaupe. Oo, di ba? At baka nakabili na sa dami ng pera ng tatay ko ng mga panahon na yun na wala pa hong martial law. Talaga naman, ay. Hindi ho biro. Oo. Kaya ho ang aking ama, lahat ho ng bisyo, sinakop. Tsaka boss. Boss talaga siya. Oo. General Foreman ho siya ng DPWH. Oo. Marami hong dilehensya ang tatay ko. Oo. Pero yun nga, hindi ho nagsikap. Oo. Ganun yun. Kapalaran siguro namin yun, no? Pero napaka-religyoso ho ng tatay ko. Ewan ko ba? Hindi ho nagmahal ng pamilya. Hindi ho.
yung kanyang ano, siya lang ang talagang nagpakasarap sa buhay niya. Sad to say ho yan, ha. Oo. Hindi ho yan biro. Ang dami hong kwarta. Lalo na pagdarating na eleksyon, sus Mariosep. Paldo-paldo. Namimili nga ho siya ng boto. Oo. Oo. Hindi ho basta namimili ng boto, talagang ang dami. Dami hong pera. Kaya nga ho, nung dumating na ang Marcelo, wala na hong eleksyon. Para siyang binagsakan ng langit at lupa. Wala nang konseho, wala nang senado. Oo. Tsaka nung wala pong Marcelo, pagdating ho ng kapistahan ng mahal na Pong Jesus Nazareno, sus Mariosep, ang dami ng talagang dinadayo ang Quiapo. Bukod doon sa mahal na Pong Jesus Nazareno, ang dami hong mga banda. Maabot ko na hanggang 110 na banda, kung saan ang galing, padala ni konsihal, padala ni dito negosyante, ganyan. Talagang grabe ang ganda. Pero nung dumating na yung martial law, wala na. Pumunti na ho yung mga banda. Oo, gano'n ang nangyari. Na ano to kwento ko lang ho. Balik tayo rito sa Davao, no? Pare Mundo. Pag yan nga ho, natalo ang Nograles, pwede na ho sila magbalot-balot dyan. Kung ako, benta ko na lahat ng property ko dyan. Lalayasan ko yung Davao. May nakakatakot na yan. Unang-una, kinagugulatan niya kinalaban ninyo, di ba? Baka ma-sniper kayo. Ganun lang yun nakatakot. Mga boss. Yan nga, kumbaga, yan na talaga kaabang-abang. Pag nanalo si Digong dyan, putik. Anong klaseng katangahan yan? Hindi na ano yan. Grabe ho yan. Grabing katangahan ho yan. Totoo. In the sense, na manok pa ng administrasyon ang Nograles. Di ba? Yan. Pero anyway, yun nga, at pag dumaan naman sa legal, bibitin-bitin na sila Bato, sila Bongo, ang si Sara, magiging dagdag sa listahan yan ni General Torre. Di ba mga friend? Yun lang ho yan. Mga bili-bilihan ng boto na. Kaya nga, di ba, nung na-overthrow na si Marcos Sr., eto na ngayon, nagbalikan na yung mga nagutom nung panahon ng martial law na mga politiko. Nagutom, agawan, may budget naman ng konseho, meron naman senado, ang dami na naman. Ngayon, lintik, party list lang, may 100. Grabe, no? Tayo mo, sweldo na lang yan. Magkano? Ilang milyon yan, oo. Sweldo ni Lito Lapid, ni Kimo. Ito, wala namang ginagawa. Kapanood ko si Winnie Monsod kanina, guest ni Christian Isguera, Sus Mariosep. Hinihingi na ho niyang balato. Si Heidi Mendoza, iboto niyo. Itataka si Winnie Monsod. Bakit ito? Lito Lapid. Ano bang ginawa niya ito? Bakit naboboto to? Sino pa isa? Manny Pacquiao. Ano talaga, Sus Mariosep? Ang hirap mong isipin, Darating ho ang impeachment trial ni Sara Duterte. Huwag naman pahintulot ng Diyos. Judge, si Ipe. Judge si Ipe, si Bumtarat-tarat, ito, si Kimo, si Pacquiao, Tulpo, putik, ewan, kawawang Pilipinas, no? Nakakatawang ewan, no, mga friends, sa totoo lang.
Kasakit isipin. Takin mo. Tatalunin nila Bumtarat-Tarat. Sila Heidi Mendoza, Luke Espiritu. Puta, nagpakahirap magsunog ng kilay para talunin lang sila ni Bumtarat-Tarat, drummer. Oh, saan naman umasenso si Bumtarat-Tarat? Sa game show lang naman. Wala naman iba. Oh, yung... Ay, naku. Nasubaybayan ko yan. Si Bumtarat-Tarat. Totoo. My friend. Ay, ewan. What is happening? Pero ako, ang pinakakasalanan ko pa rin dyan, come and collect. Yan pa rin yan. Ayaw itaas ang kalidad ng mga aplikante na sinasabing public servant. Pero pag nag-apply ka messenger, hahanapan ka ng MBA clearance, college level, dadaan ka pa sa exam, tapos sa senador, public servant, maski na undergraduate ka, maski na hindi ka nakapagtapos, wala kang plataforma, putik yan. Tignan mga si Bumtarat-Tarat, tinatanong kung ano niya, pag nanalo na raw siya, saka na siya mag-iisip ng plataforma. Ano mga itsura niyan, buwisit. Pagdating ng impeachment trial ni Sara Duterte, judge po yan, judge. Gaano kahirap bago ka maging judge? Kung ikaw ay isang ordinary, nag-aral ka lang na isa kang abogado, bago ka maging judge, gaano kahirap? Samantalang dito, marunong ka lang magbudot, magsasayaw, kanta-kanta ka niya ganyan, judge ka na. At hindi ka basta judge, ang sisintensyahan mo. Mga, yan, vice president, justices, ang mga di ba? Puta, sakit sa ulo. Magkulab na ho tayo mga friend. Rick Panoy, shout out. David Alvin Mendoza, shout out. Blessed Sunday po, Karoks. Sana nga po ay maging maayos ang eleksyon sa Pilipinas. Maiba nga po pala ako, Karoks. Kumusta naman po ang mga kandidato dyan po sa inyo, sa Isabela? No problem. Wala namang gulo dito sa butuhan, di ba? Naimahan ba kayo? Dito sa Tiagi, wala akong kalaban ang mayor dito. Wala. Elizabeth Iscario, good evening, Sir Rox. Maliwanag ang iboboto ko bukas. Ayoko na sa Pro Duterte, mga kurap at mamatay tao. Alam natin lahat ang matitino dyan. At sana di na dumami ang bubutante. Yun ang problema. Kaya nga inaabangan natin, Elizabeth, yung Davao. Stisan Bango, shout out na ka. Good evening po tayo. Subscriber din po ako ni Atty. Lene Bueno. Oo, marami akong natututunan sa law sa atin. Kaya pinapanood ko siya. Oo, ako din eh. Magaling siya. Elizabeth Scareo. Sana Sir Rox bukas maging maganda sana ang resulta ng eleksyon at hindi tayo madismaya. Matuto na sana ang mga Pinoy. Yun nga. 3J Shop, shout out Sa awa ni Lord, naway magising ang mga botante at iboto ang makakatulong kay BBM. No to Duterte. Si Kiti-Kiti, anak ng pating, anak na. Anong klase mga ispis? Inidap ang tatay ko. Parang mga tanga. Federico Mandak, shout out Saka na natin pag-usapan niyang si Sara, isa lang naman sasabihin niyan na pinupolitika lang siya. Basta focus tayo sa pagboto sa palagay nating magbabalik ayusan sa bansa natin. 5 senator ang iboboto ko sa oposisyon. 2 sa alyansa at higit sa lahat, number 87 Bunyog po tayo sa party list. Dami palang party list. Buti lang eh. Bunyog, number 87, hindi ko na sandali lang, 87, shade mo. Basta. Federico Mandaco, may isa akong worry dyan sa kaso ni Sara. Baka magkatablahan yan sa kasong sinampa ni Amy Baba sa ombudsman. Wag naman sana talaga, David, Federico.
Jokiano, shout out. Happy Mother's Day to your wife, Karox. Salamat, salamat. June 360, shout out. Good morning, Manong Roque. Happy Mother's Day po kay Manang Cecil and all mothers out there. Eleksyon na po dyan habang binabasa nyo ito. Nagkakadayaan na. Ha? Nagkakadayaan at nagkakabayaran na sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Prayers for the Filipinos to have wisdom. Totoo yan. Friend June. Sumagot si 3J Shop. Aba, sa vlog ni Ka Enzo, kagabi may nasabat na sa airport ng 400 million pesos na isinakay sa private jet pero ayaw padaanin sa x-ray machine. Most likely daw pambili ng boto. 2 Chinese ang may dala at 4 na maletang punong-puno ng pera from Cebu to Manila. Buti na lang naagapan sa Cebu Airport kundi ang dami na namang botanteng binenta ang kanilang boto. Totoo. Hindi natin alam ha. Baka yung mga pera na mga Duterteng nanakaw pinagpupuslit na ng mga incheck, no? Hindi natin alam. Baka. Sumagot si Jun, no? Oo, napanood ko rin yun. Napanood ko rin yun, Bren. Ilang kaluluwa rin ang masisira dyan. Kay Sir Bad naman, 100k per head na daw. 500 o 1,000k per pare-parehong mali yan. Both buying pa rin yun. Nakakatakot na. Talaga lang, Pastor. Garisal di Constantino. Shout out. Istisang Bangoso. Di ba tay, very strong ang evidence talaga to convict Sara? Kasi kitang-kita naman ang evidence talaga. Buong bansa nakapanood sa video ng isang baliw. Inday baliw. At hindi yun A1 kahit ipacheck pa nila. More power po tayo. Salamat. K54254 nak, shout out. Tyrox, bumoto po tayo bukas ng magkaalaman na. Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay at lalo na kay Nanay Cecil. Panibagong topic ang pag-uusapan natin after May 12. Sigurado yan. Maganda dyan. Kabang-abang yung Davao. Kung talagang gusto nila sa demonyo. Di ba? Inaamin na nga nila ng mga satanas sila. Di ba? Binoboto pa rin ng Davao. Kung ako, lalayasan ko na yan. Mestisan Bangoso. Inciting to sedition, may penalty of prison mayor. Sana makakulong yung bruhang Sara na yan. Dapat talagang tutukan ng complainant ang kaso na yan at makumbik si Inday. More power po tayo. O, diba? Talagang dapat. NBI ang nagsampay. 3J Shopo. Palagi ko, tututukan talaga itong kaso ni Sara dahil hindi palalampasin ni FL Lisa ang mga pinagagawa ni Sara. Mga paratang kay Lisa, kay FL Lisa, hindi nga nagsasalita si FL Lisa kaya sa gawa binabanatan si Sara. Totoo yan, ha. Daldal to si Sara, ha. Ang problema sa iyo, Sara Duterte, hindi ka nag-schooling kay Lito Lapid. Dapat humingi ka ng advice kay Lito Lapid. Kung humingi ka ng advice kay Lito Lapid, hindi magkakaganyan. Kayang-kaya ka advice ni Lito Lapid. Less talk, less mistake. Yun ang sasabihin sa inyo. Ha? Mestisan Bangus ulit. Happy Mother's Day to all your viewers tayo. Ay, Happy Mother's Day din sa'yo, anak ha. Mother na rin ti. Rodelia Felipe. Huwag nang iboto mga pro-Duterte, pro-China. Mga ugaling halimaw, salot sa bansa. Totoo yan. Elizabeth Iscari ulit. Si Rox, dapat lang talagang makakulong na itong si Sara para makakita ng buong mundo na no one is above the law. Sa dami ng ginawa ng babaeng ito kay BBM at naka-live video pa ito. Ano pa ba ang kailangang ebidensya? Totoo yan, Elizabeth. Tama ka dyan. Elizabeth ulit. Ang nakakawalang gana pa dito sa impeachment na haharapin itong si Sara, butuhan ng senador ang mananaig dito at hindi ang ebidensya. Siyempre, kailangang manalo sa bilang ng butuhan ang pro-Duterte dyan
at lusot agad si Sara. Hay, anong klase ba ito? Kaya kailangan dumami pa ang Pro Duterte. Kaya kailangan dumami ang Pro Duterte. Kakainis yan, Xerox. Hindi ang ebidensya. Hindi ang ebidensya. O, totoo. Maski ano ba sabihin mo, si Bongo, anong ebidensya? Maski pa sabihin mong si Sara Duterte, reyna ng impyerno at si Duterte, satanas. Acquitted pa rin yan kay Bongo, saka kay, si Bato. At lalo-lalo kay Kimo. O, di ba? Si Kimo. O, dyan si Kimo. Kimo ka. Elizabeth, Happy Mother's Day sa lahat ng mother, pati sa misis nyo, Sir Rox. Ikaw din, mother ka din. Happy Mother's Day to you, Miss Elizabeth. Di ba? Ikaw naman, 2J Shop ka. Happy Mother's Day din sa'yo, ha? At kay Tia Deli, ha? Jab Alvaro, shout out. Marilo Pabiano. Nay Cecil, Happy Mother's Day to you. God loves you, Tatay Rox loves you. And we love you. Salamat na ka. Marilo Pabiano nito. Magkaroon nawa sila ng wisdom na kahiya-hiya na pinaggagawa ng Sara. Mahiya sila sa taong bayan kung magiging mekos-pokos lang gagawin nila. Di siya kalugod-lugod nasa gobyerno. Nawa may liwanag tayong matanaw sa resulta ng eleksyon. God bless the Philippines. Totoo yan, nak. Mundo Cheng, pre, taga Blumentritt ako. Nilalakad ko lang ang San Lazaro at ang Sabungan na lalong malapit. Bahay ko lang kina Sendong Cristo at si Boy Golden at si Waway na mad killer at mga kababayan ko. Huwag na kayong mangamba pa. Patapos na ang pang-aabuso ng mga lahing Duterte at mga tuta nila. Si Sendong Cristo, kumpare ng tatay ko yan, Arimundo. Nakakulong si Sendong Cristo, sumusweldo siya sa City Hall. Kasi nga, ang tatay ko, maraming focus yan, mga ghost employee. Kaya si Sendong Cristo, isa yan. Habang nagdudulo siya sa kulungan, pinadadala pa ng tatay ko ang sustento doon sa kanyang pamilya. Maliit na lalaki lang Sendong. Pero lintik ang tato. Grabe. At lahat ng bataan niya may tatong Kristo. Lalaki pero pag sumutsut si Sendong, takot sa kagat ng aso. Sendong Kristo. Pag pupunta sa bahay. Di ba lang siya masaksak, huwag lang siya makagat na aso. Busy. Mundo nito. Pre, 10 taon pa lang ako, mulat na ako sa politika mula kay Ramon Magsaysay hanggang ngayon. Aktibo pa rin ako sa politika. At ako ay 76 years old na. Ako ay me, kaya wala kang maitatago sa akin na ang tunay mong ama ay si dating mayor namin na sa buong Maynila ay si Arsenio H. Lacson na tunay na tatay mo at huwag kang makiama sa Marcos, okay? Friend Shervin sa Peda. Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo, ha. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out. Eman Escalona, nak, shout out, ha. Sabi ni Impong Basyang, Team Tia Deli po, muli ay sumasaping pabawid para makiburaot po sa maganap si Rox. Di po kompleto ang araw kapag di nakibulabog sa mga tropang Okay Warriors the Great. Hoy, like kayo dyan, mga friend. Nako, sa totoo lang po, Sir Rox, masyado na pong suspense ang magiging hatol para dito kay Madam Sayad. Pushit. Masyado naman pong nagpapahalata yung mga kampon na nagmamanipula sa pag-delay para ito pong babaeng nawawala na po sa sarili, mailagak na sa tamang institusyon. Ano po? Dalawa lang naman po ang pagpipilian, di ba, Sir Rox? Sa mental ba? Sa labas ng Mandaluyong o mismong sa loob ng preso sa kulungan sa loob ng Mandaluyong? Ba, talagang nakakasura na.
at sobra na pong nakakasuka. Hinahayaan pa po siyang pakalat-kalat sa daan. Totoo, mas matindi pa po ang rabies niyan sa mga uulul-ulul na aso. Anak ng bugok na Pinoy talaga si Rox. Sa araw-araw pong ginawa ng Diyos. Ay, umuulan mga pre, no? Ay, rinig nyo? Siya na lang palagi ang nasa plato na kinakainan mo. Pero tulad ng sabi mo, si Rox, mas makapal pa sa goma ng 10-wheeler na truck ang kapal po ng pagmumukha nitong babaeng topak na to, si Rox. Totoo. Ako po ang nanliliit at talaga pong kadiri-diri na po ang ginagawa niya pong pagpapahiya sa ating pong bansa at mga kababayan. Nakikita po siya sa buong mundo. Mahabagin langit, si Rox. Sobra na po tayong pinagtatawanan at siguro po nilalait na rin po tayo, si Rox. Totoo. Kahit saan ka pong mundo umikot, tanging ang Pilipinas lang po ang may halimaw at malupit po sa nasayad na BP. Grabe po ang tuliling at kapal ng mukha ng babaeng alimom. Paano ang ikaw ay bumalik na sa gubat? Doon ka mag-alambitin sa mga baging at katropa mong chitae. Masyado ka nang nakakauta. Checking. Ay, Tia Deli. Shelly J. Sir, shout out ha. Magandang gabi, Karox. Ilang tulog na lang, butuhan na. Medyo kinakabahan ako. Sana manalo ang ating mga manok. Hindi ako na makakaboto ngayon, Karox. Hindi kami pinadalhan ng balota. Nabasa ko sa online sa Philippine Embassy, kailangan pala nagpa-register last November. Mga loko talaga, hindi man lang kami pinadala ng notes. Kaya ngayon lang hindi kami dito hindi makakaboto. Masama loob ko, grabe. Pero sinabi ko sa pamilya ko dyan sa Pilipinas kung sinong dapat iboto. Nainis talaga ako, pati yung mga friends ko. Dati kasi pinadadalan kami agad ng balota. Ay nako, sayang boto ko. Sinong tanga na naman ang gumawa ng ano na yan? Ay nako. Librado Ludovico, shout out ha. Michael Edwin, my friend, shout out, Mike. Hello, Karox and warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Para sa akin, dapat matodas na ang mga Duterte sa politika. Isang malaking bangungot yang pamilyang yan pagdating sa politika. Lecheng hinduropot po mait ulo ni Blado. John Dimango, my friend, shout out ha. Rodelia Alpilor ulit to. Si Rox, matagal nang baliw mo Duterte sa kapangyarihan. Natamasan nila kaya ng kagalaiti sila kay BBBM. Tama lang, wag nang manalo lahat ng alipore si Digong nyo. Salamat po and take care. God bless us all po. God bless Rodelia. Kalat ni Baya, shout out. PJ Show po. Hello Sir Rox, I wonder kung paano ang dependent ma-counter yung ebidensya ng complainant. Napakaliwanag sa video ni Sara sa pagbabanta niya sa buhay ni BBM, FL at Romualdez. Pero syempre, hindi naman tayo abogado at alam nila ang mga pasikot-sikot sa batas. Pero sa atin mga mata ay maliwanag ng pagbabanta ni Sara. Totoo namang maliwanag. Tsaka hindi lulusot yan sa ngayong sitwasyon. NBI ang nag-file. Pagka tinabla ng Department of Justice yan, parang sinabi niyang mga tanga kayo ay mga taga-NBI. Diba? PJ Show ulit to. Si Rox, ang tapang-tapang ni Sara sa video ng pagbabanta kila BBM Lisa Romualdez. Ba't ngayon ayaw niyang aminin ang video niya, kesyo hindi raw siya yun. Kesyo di raw niya binantaan si BBM. Lisa Romualdez, kung matapang ang mga Duterte, labanan mo sila Marcos. Total, yun talaga ang gusto mong mangyari. Labanan sila at mapatalsik sa Malacanang ng si Sara nang umupo sa Malacanang. Tuloy ang ligaya. Bakit ayaw niya?
ito na ang kanyang pagkakataon, depensahan ang sarili at patunayan sila BBM ay masasama. Ay hanggang salita lang pala si Sara gaya ni Pulong. Ang tapang sa video at ginugulpi ang PIMS. Tapos ngayon ayaw aminin. Hay, manang-mana sa tatay, ha? Naririnig ho niyo yung ulan? Lakas, oh. Jun Lagon, Pastor, shout out. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay at sa mga hindi nanay pero ginagampanan ng papel ng isang nanay o motherhood. Mapalalaki o babae po kayo. Sa June, Father's Day naman. Pero si Digong, dahil mag-isa sa kulungan, sa daig, meron siyang Palm Sunday. Pag masyadong, Huwag masyado kay Mariam Palad, ha? Bernadette Aligarbes, shout out. Sana masolve ang problema ng bansa natin. Nakakabahala na Totoo, Bernadette, ha? Ted, shout out, Ted, sabi niya. Habang bumoboto si Garcia, ay nasa camera siya ng ABS-CBN. Humanga si Alvin nang matapos agad ang pagmarka niya sa kanyang mga kandidato sa balota. Ang bilis daw. Paano hindi bibilis yan? Kung ano ang bilis niyang tumanggap ng suhol, ganun din kabilis bumoto. Magtataka ka pa? Totoo yan, Ted. Ay. DJ Siopo, Sir Rox, kahit joke, halimbawa yung kay Manny Pacquiao, hindi talaga katanggap-tanggap. Why would you depreciate yourself? Walang taong gustong maliitin ang sarili nila. Kung wala ka palang alam, bakit mo gustong maging senador? Alam mo palang bobo ka. Gusto mong tumulong sa mga tao, di magtayo ka na lang charity event. Yun nga, magpa-food feeding ka, magtayo ka ng foundation. Ang daming paraan para makatulong nang hindi ka senador. Hi, Manny. Ikaw na mismo ang nang maliit sa sarili mo. At hindi ka dapat iboto. Totoo yan. Hindi ko nga yung binoboto, masikilan. DJ Show ulit, Sir Rox. Dito sa vlog mo, hindi ko nabanggit hindi ko nababanggit si Manny Pacquiao sa listahan ng mag-iboboto. Pero at the end of the campaign period, humihirit pa si Manny ng campaign motto niya. Kung motto nga ba ang tawag dyan o campaign slogan ba? Anyway, pagpasensyahan nyo na muna ang words na gagamitin ko pero ihiramin ko lang ang salita ito from Manny. Sino bang bobo ang nagpayo kay Manny na ibalik ang bobo sa Senado? Anong kalokohan yan? Sabi ni Manny, siya raw ang bobong nakapag-aral sa mga anak niya, nakapagpaaral sa mga anak niya. Kaya ibalik daw ang bobo sa Senado. Oh, grabe ha. Sinabi niya yon? My goodness, hindi ko matake itong Manny. Oo, milyong-milyon ang humahanga kay Manny when it comes to his boxing career and his rags to riches status. Pero wag naman niyang aminin sa sarili niyang bobo siya. Alam mo palang bobo ka, bakit ka tumatakbong senador? Nawindang ako dito kay Manny. Totoo, hindi ko alam yan ha. Jun Biloso, shout out ha. Talagang pag may eleksyon, nagkakamal ang limpak-limpak na salapi ang mga taga-Comelec. Totoo yan, Jun. Lakas ng ulan mga boss. Sinisigaw na ako ha. DJ Show pala ito. Sir Rox, ba't wala ata si Kalatni? Pagsasabihan ko sana na sa sobrang dami ng kanyang mga mahal, di alam kung sino ang sa mga mahal niya ang babatiin niya ng Happy Mother's Day. Si Sara kaya ang babatiin, si Atty. Lenny, nalablab din niya o nalab din ni Kalatni. Manang-mana sa'yo, Sir Rox, si Kalatni. Peace tayo. PJ Shop ulit oh. Sir Rox, tapang-tapang ni Sara sa video. Ay, nabasa ko na to. Oy, mission accomplished mga boss. Ang lakas ng ulan. Dinig nyo. No? Pero anyway, natapos naman na. God bless po, God bless. Oh, magabang na po tayo ng mga dating na sa resulta. Ang kabang-abang na Davao City. God bless. Good night. Dasal, mga friend. Naway wala na itong mga Duterte na to sa mundo ng politika dito sa Pilipinas.